para ma-control yung presyo, well, not control, at least mabantayan yung presyo kasi sinasabi po na dadating naman ng supply, mapapayagan na sa Strait of Hormuz, kaya lang yung presyo pataas pa rin ng pataas. Actually, dalawa ang issue natin. Unang-una yung supply at pangalawa yung presyo. Nakuha ko lang yung every Monday may report ang DOE. So for gasoline, 57 days. For diesel, 47 days. So ito, delikado to dahil primarily diesel ang primary fuel natin, lalo na sa mga public transportation. And then LPG, 33 days. So ito rin ay nakakabahala dahil alam naman natin, ang restaurants, lalo na yung mga maliliit na restaurants, ang ginagamit nila LPG. So nung nakuha ko itong report this morning, nababahala ko dahil until now, hand to mouth pa rin ang supply natin. Malaking bagay na nagkaroon ng meeting of the minds between the DFA and also with the Iranian embassy. Pinapasalamatan ko at binabati ko at kinokomment ko ang DFA, si Secretary Lazaro sa kanyang initiative para mapapayag ang Iran palabasin at payagan na palampasin o papasukin yung ating mga shipments, oil shipments sa Strait of Hormuz. Malaking bagay yun, pero ang importante ngayon magkaroon ng firm commitment more than itong mga araw na nakasulat. At sa ngayon, based on this report, parang hindi ko pa nakikita yung firm commitments. Alam ko, mahirap i-oversimplify yung problema dahil complicated yung problema. Pero kailangan pa rin tuloy-tuloy yung mga high-level dialogues between potential new suppliers ng bansa. Kasi traditionally, almost 90% ng ating supply galing ng Middle East. So kailangan lumipat na tayo sa ibang lugar, no? Tulad ng Canada, tulad ng Amerika, at mga non-traditional suppliers natin. Pagdating naman ng presyo, for now, ang ginagawa ng pamahalaan is to suppress inflation. So, nagbibigay ng ayuda, yung toll fees binababaan, yung port fees binababaan. So, bukas natin malalaman dahil bukas yung inflation report lalabas. So, bukas natin malalaman. Pero ini-expect ko na tataas ang inflation tomorrow, no? At moving forward, magkakaroon na ng domino effect. So this morning, I met with the internal team namin to already start modeling 30 days, 60 days, 90 days, 120 days, elevated inflation. At nag-umpisa na rin kami mag-draft ng potential Bayanihan 3 para if ever umabot to ng 120 days at yung purchasing power ng ating mga kababayan babagsak o mag-erode, ang mga small and medium enterprises, mahirapan sila sa kanilang mga supplies, kailangan ng gobyerno mag-step in para tumulong, no? So ang aming nakikita dito, pag humaba pa itong situation at tumaas ang inflation, kailangan mag-step in ang gobyerno pagdating sa pagbibigay ng subsidies, no, sa pinakamahirap nating kababayan. Kasama na rin dito transportation groups tsaka MSMEs. No? So yun ang pinag-aaralan namin ngayon. That's why this morning, minute ko na yung mga economists ng Senado para maumpisa na itong pag-aaral. Meron na sa ngayon ba parang may mga argumento pa kung meron ba talaga o walang kapangyarihan ang presidente sa ngayon may nasa national sa state of national energy emergency tayo kung pwedeng i-take over or regulate yung oil industry. Pero sa ngayon ba may nakikita kayo ngayong pangangailangan? Dalawang bagay sa oil deregulation law na pwedeng gawin ng Pangulo pag nag-declare ng national emergency or national energy emergency, no? Una, to take over yung mga oil facilities para maayos yung supply ng petrolyo sa ating bansa. At pangalawa, pwede in-take over operations. Ang interpretation ko sa operations, kasali dito ang presyo, no? At kaya in my opinion,
pwede nang gamitin ng Pangulo yan. In case na talagang tataas ng sobra-sobra yung presyo ng petrolyo, pwede niya nang mag-trigger ng isang price freeze, no? For example, sa LPG, kung ang LPG sisipa siya ng 30 pesos to 40 pesos. Ngayon, sinek namin kanina about 20 something pesos ng per kilogram. So kung tataas siya ng sobrang taas, pwede nang i-trigger ng Pangulo yung kanyang kapangyarihan para mag-price freeze, no? Dahil ang LPG is a basic commodity. Lahat ng restaurants, lahat ng mga karinderya, small businesses gumagamit ng LPG. Nalaman ko nga kanina, pati laundromat pala gumagamit ng LPG rin. So, maraming negosyo, in other words, maapektuhan kung biglang tumaas ang presyo ng LPG. Sa tingin ko, dahil meron pa tayong subsidies na binibigay at meron pa tayong pondo sa subsidies, tingin ko unahin na muna natin tong subsidies, no? Pero hindi rin malayo na magagamit yan kung tuloy-tuloy itong sitwasyon na ito. Sir, sinabi niyo po dinadraft na yung Bayanihan 3. Base po sir sa draft, ayuda-centric ba siya? Hindi, tatlong Magkano, sir? tatlong bagay ang components ito. Una yung source of funds. So, kagaya nung COVID, inallow ang executive gamitin yung savings para i-reallocate sa iba-ibang programa. Pangalawa, maglalagay rin tayo doon ng pump priming. For example, kung umabot na tayo sa point na nag-stagflate, meaning bumagsak yung ating economic growth, tumaas ang inflation, so kailangan may nakahanda na tayong pondo para sa pump priming ng ating ekonomiya. At pangatlo, of course, yung mga subsidies or ayuda, no, na naka-spell out na rin doon kung ano yung pwede nating ibigay. At pang-apat, mayroon rin kaming iniisip doon, baka pwede tayong magbigay ng mga relief. For example, sa SSS, sa GSIS, sa mga government financial institutions na magkaroon muna ng moratorium sa mga pagbabayad, no? So, yun yung mga iniisip namin components nitong Bayanihan 3. Sir, sa draft, magkano yung ayuda? More or less, depending sa scenario, more or less. Kanina nakita namin at the low side mga 98 billion, at the high side about 406 billion. So more or less yan, depende kung gaano kahaba, gaano kataas ang tataas ng presyo ng langis, no? Sir, lahat ng Pilipino makakatanggap ng ayuda? Hindi lahat, no? Pipiliin muna natin, of course, pinaka-vulnerable, no? Yung pinaka, let's say, farmers, fisher folks, yung tinatawag natin bottom 30%, yung pinakamahirap nating kababayan, and transportation. Siguro, transportation, kailangan natin mabigyan ng dagdag subsidies, no? Sir, sa tansya nyo, magkano per Pinoy? Hindi, depending sa income class niya, at depende rin, for example, kung minimum wage earner ka. Doon sa report natin, na yung preliminary report, depende sa situation, pero between 1.5 to about mga 3,000, 4,000 pesos, no? Hindi po kasama si Ate Shawi. Next po. Sir, yung Malacanang, sinabi ng fake news yung lockdown na supposedly kumalat. So, pero do you think, sir, may possibility kaya na makarating tayo sa point na we need to do a lockdown because of the possible rationing or sa supply natin sa langis? Ang aking proposal is magkaroon ng rationing or yung tinatawag nilang volume cap, no? Either way, ang importante ngayon ay mapahaba natin yung number of days ng ating inventaryo. Kasi right now, on the average, pag titignan natin lahat ng petroleum products, on the average 50 days. So, hindi naman tayo pwedeng magpahaba kung malapit na yung panahon. Dapat ngayon pa lang, yung 50 days gawin natin kung kaya 80 days, kung kaya 90 days, we can stretch it as far as possible para hindi tayo kinakabahan. Dahil 50 days, maiksi lang yun. Wala pang 2 buwan. So marami na rin bansa ngayon. Sa latest na nakita ko, mga around 7 or 8 countries na nagkakaroon na sila ng yung volume cap, yung hanggang 50 liters lang ang pwede mong ikarga or rationing, no? So, kaya ako, part ng aking preliminary report is mag-implement na tayo ng ganitong rationing para mapahaba natin from 50 days. Kung kaya nga gawin 120 days, so much the better, no?
So, talagang malabo naman, sir, yung lockdown since medyo... Yeah, I don't advise na mag-lockdown tayo ala COVID-19 kasi hihintuin buong ekonomiya natin. Marami mawawalan ng trabaho. Ang kailangan lang naman natin ma-extend yung number of days in terms of inventory. Wala tayong problema sa trabaho, wala tayong problema sa health concern. Ang problema natin, paano natin ma-stretch o mapahaba yung number of days natin in terms of inventory. And sir, may initial response na po ba from the executive dun sa mga proposals ninyo dun sa chairman's report, including yung fuel rationing? Yeah, before the Holy Week, nagpadala kami sa mga secretaries, kay ES, of course, the President through the ES, and then pinadalan rin natin lahat ng ating mga senador. Wala pa kaming feedback, no? I think because kakapasok lang today. But we'll conduct another hearing next Monday, April 13, para magkaroon tayo ng updates, and of course, tingnan natin kung anong tingin nila dito sa mga recommendations natin. Yung fuel rationing, sir, kasi marami din pong mga comments din online. Sir, how possible sa tingin po ninyo na gagawin ito ng government? Although wala pang response sa ngayon. But considering na pinayagan nga daw po ng Iranian government yung Philippine flagged vessels na mag-pass through dun sa Strait of Hormuz, Tama. kailangan pa po ba talaga Yeah, yun ang gusto natin malaman sa DOE, kung let's say ilang bang mga barko ang naipit sa Strait of Hormuz, ilan ba ang papayagan na lumayag o makalampas ng Strait of Hormuz para makita natin yung inventory levels natin. Sa ngayon kasi wala tayong information na ganun. Hindi natin alam ilan talagang barko. I'm sure maraming barko na ipit dyan, 100% ako. Hindi ko lang alam kung anong volume ang napayagan na o papayagan pa para humaba yung ating number of days. Kung for example, makapasok lahat ng barko at makakakuha tayo ng constant supply, then by all means, hindi na kailangan mag-rationing. No? But yan information hindi available ngayon to the public. Sir, ano po ba yung number of days na kailangan para matiyak natin yan? As long as possible. Kung siguro, kung ako tatanungin, kasi sa mga negosyo, mahirap magplano ng negosyo, or even government, mahirap magpatakbo ng gobyerno kung alam mo in 50 days wala ka ng gasolina. No? For LPG nga, in 33 days wala ka ng LPG. So it's very hard for businesses. In fact, ang mga negosyante ngayon, hindi sila nag-expand ng negosyo. No? Walang gusto mag-expand dahil hindi nila alam kung magkakaroon ng petroleum or hindi. No? So uncertainty is creating also economic problems for us, no? So the longer that we can stretch it, the longer na meron tayong inventory, the better for us. Of course, the best is matapos na yung gera at back to normal na. Pero nakita namin marami rin plantang nabomba, no? Nabomba yung planta sa Qatar, nabomba yung planta sa if not mistaken sa Kuwait. So maraming suppliers rin ang apektado dito. So we need to compute that rin, no? Kung yung mga plantang na bomba makaka-apekto sa supply natin. Ilang days, sir, yung parang medyo pwede tayo magkaroon ng confidence kahit papano? Like 120 days of supply, sir? Ang tangke natin dito sa bansa natin, ang available lang around 60 days. No? But ang importante ngayon, yung mga firm supplies after that 60 days. No? Yun ang nawawala. No? Unlike before, kahit wala tayong tangke dito, pero yung suppliers naman can assure us na dire-diretso yan. Hindi mo na kailangan mag-inventory pa dito. So, yun ang nawawala ngayon. No? So, if we can extend, sabi ko nga, kung mapahaba natin yung inventory days natin, mas maganda yon. No? Sir, yung development ng pag-uusap with Iran, what should the public expect in terms of pricing ng petroleum products? I don't think the pricing will be affected kasi global pricing to. So hindi ko ina-expect na biglang bababa yung presyo. But ang maganda dito, meron tayong constant supply, no? So yung mga oil refineries natin plus yung mga oil traders natin, magkakaroon na ng assurance na magkakaroon tayo ng constant supply. No? So yun ang malaking bagay. Napakalaking bagay yan para sa atin. In fact, maraming bansa ang namomroblema ngayon dahil ganun din, no? Hindi yung barko nila hindi pinapalampas ng Strait of Hormuz. So nahirapan din sila in terms of planning. This morning na panood ko yung
speech ni Prime Minister Lawrence Wong ng Singapore. And even Singapore admitted na nagbabago yung situation. In fact, sabi niya magre-revise sila ng kanilang National Contingency Plan. So ibig sabihin mayroon silang contingency plan before, i-revise nila ngayon kasi ini-expect nila humaba to at may structural problems. Ibig sabihin ibang mga suppliers sila na bomba, no? So ako magandang maging signal sa atin itong speech ni Prime Minister Lawrence Wong dahil nakikita nila na pwedeng humaba itong conflict. No? Sir, should the President do the same? Yung maglabas ng ganong video statement, talking to the public, reassuring the public yung anong ginagawa ng gobyerno sa krisis? In fairness kay President, regular siya naglalabas. Pinapanood ko rin yung kanyang mga statements. Kung may mga important developments, new developments, naglalabas rin siya. So in fairness to the President, in fact, mas sa kanya, mas madalas, no? Dahil talagang kung meron new developments, naglalabas siya. So these are the times na importante ma-inform yung public. But these are also the times na yung public ay makibahagi sa pagpapahaba ng ating inventaryo, no? Sir, isa pang concern po ng mga Pilipino, kung may magiging epekto ba ito sa supply ng kuryente, yung pagtaas Wala. ng presyo? Ang kuryente natin 50% coal, 30% renewable energy, 20% gas, no? Yung gas natin, portion of that nanggagaling sa Middle East pero pwede naman palitan yan ng coal or palitan rin ng gas galing ng Australia. So, ang kagandahan ng ating electricity, mga kuryente natin, hindi epektado ng gulo sa Middle East. Ang epektado lang sa kuryente natin presyo. No? Kasi lahat to sumusunod ng international prices. No? So, yun naman yung assurance na ginawa ng ERC na hindi sila, una-una, sinuspend na nila yung market ngayon para hindi sumipa. At pangalawa, we were urging them to push back yung increase. Huwag isabay yung increase ng electricity sa increase ng presyo ng langis. Sir? Yung update lang po dun sa suspension ng excise tax, April 12 or 13 pa rin po Yes. talaga yung earliest na pwede yung magawa. And paano po yun? Gano'n naka-early na mararamdaman ng publiko yung epekto ng pagbaba ng presyo? Ang proposal ko sa executive, no, para maramdaman kaagad yung excise tax, i-refund nilang sa mga ng oil companies. I-refund sa oil companies yung mga nabayaran nilang excise tax. Kasi ang sistema natin, pagpasok ng langis, bayad ka kaagad ng excise tax. So, marami dito sa old inventory niya, bayad na yung excise tax. So, kahit na isuspend on April 13, no, kung ibebenta yung old inventory, hindi man natin mararamdaman yan. So, ang maganda dito, i-refund na lang. So, meaning, i-compute na lang kung magkano yung excise tax on that volume, i-refund na lang ng gobyerno. No? Total, ganun rin eh. Revenue loss rin yan eh. Whether you refund or not collect, it's still the same revenue loss. Para maramdaman ka agad. Or else, mag-aantay pa tayo, I think, another 20 days para maubos, 20 to 30 days para maubos yung inventaryo. Kung 50 days nga yung inventaryo ngayon, kung ang gasoline is 57 days, ang diesel is 47 days, iintayin natin 57 and 47 days para maramdaman natin yung pagbaba ng excise tax. No? Kasi ito yung inventaryo nandito na, nabayad na eh. No? So, ang proposal ko, i-refund na lang kasi the same rin eh. It's revenue loss. Either way, revenue loss yan sa gobyerno. May initial figure guys. I have to compute. Kung magkano yun. I'll compute kung magkano yung number of days lang kasi siya dito. Wala siyang volume eh. So, yeah, we'll compute that. Sir, ano pong take nyo dun sa joint oil and gas exploration possibility with China? Actually, hindi siya bago, no? During the Duterte administration, nagkaroon na nga ng technical working group. I was the chairman of the Energy Committee pa at that time. So, minomonitor ko yung development. At hirap talaga ang Philippine negotiators at ang Chinese negotiators to come up with a common solution
No, kasi gusto nila, batas nila, gusto natin, batas natin. Hindi talaga nagkaroon ng common solution. So, ako, in my personal opinion, I am okay to pursue the joint exploration. I am supportive of pursuing the joint exploration. Wag lang ma-diminish o maisalang-alang yung ating sovereignty and sovereign rights, no, kasi nasa exclusive economic zone yun. So importante pa rin na whatever document will reflect our sovereignty and sovereign rights. Yun ang pinakamahalaga. Pero sir, okay sa inyo yung 60-40? Depende kung ano yung in our constitution, in our laws, pwedeng ang share ng government is 40%. So, ganyan rin sa Malampaya, 60-40 share ng gobyerno, 40% buo sa atin. Pero lahat ng cost sa kanya. Siya bahala sa drilling, siya bahala kung may makukuha doon o wala. Lahat ng cost sa kanya. In the Malampaya model, ganun din. And that's the model na sinusundan natin. Pero batas natin yun, ha. So, kung merong yung governing law natin na masusundan. China lang ba ang option na maka-joint oil and gas exploration? Hindi, marami, Pwede ibang marami. country? Pwedeng tulad dati, Shell, Chevron, marami. British Petroleum, BP, even here sa Southeast Asia, marami. Merong yung sa Indonesia, PTT of Thailand, Petronas of Malaysia, marami. Pero sir, how do we get the ball rolling para dun sa In fairness kasi sa China, tried and tested na sila pagdating sa exploration. Marami na silang sariling in-explore in their territory. So meron silang technology, may know-how sila, nag-extract sila ng oil and gas. So meron silang ganun na technology. Tayo may resources naman. So pwede natin gamitin yung technology nila, yung know-how nila. But ang governing law dapat sa atin. Kasi ganun ang model natin sa lahat ng gustong mag-explore sa ating bansa. Pero sir, di ka wiser kung ang kasama ka joint natin yung isang bansang wala tayong dispute sa territory. Yeah. Ang nagiging issue kasi doon is kaya hindi tayo nag-explore kasi nga yung harassment na nangyayari doon sa area na yon, no. So kaya naghahanap ng commercial solution para makuha natin yung resources natin o magamit nating resources natin. So that's yun ang nagiging issue, no, yung harassment na nangyayari doon. So we just have to be very prudent and strict with our policy pagdating sa contracting. Pwede nga mag-commercial solution, but importante na batas natin masusundan at hindi natin diminish o mapapalabnaw yung position natin, especially sa sovereignty and sovereign rights. Sir, may initial projection na kayo, sir, anong maging effect nung crisis sa inflation rate ng bansa? For sure ako, I think maglalaro yan between 3%. Internal ano namin to, internal between 3 to 4%. Ang target natin for 2 to 4, no? But I don't think it will reach the low end, no? I'm sure it will be probably 3 to 4.5. Yun ang aming internal projections. But tomorrow we'll know that. And that will dictate how government will respond in the next 120 days. So magma-model rin kami 30, 60, 90, 120 days. So kasi from there, pag nakita natin malaki ang increase tomorrow, sigurado ako kakalat yan sa ibang mga produkto. Kaya dapat ready mag-intervene ang gobyerno. And should the government also take this opportunity to push yung ibang initiative like yung paggamit ng EVs, Yeah, actually, renewable energy? Ang pinaka mabilis sa atin para makaalis sa I would say yung hostage ng Middle East oil. Kasi naka-hostage tayo, doon lang tayo bumibili is mag-transition tayo to electric vehicles. That's the fastest way. Kasi sa ating bansa, almost, I think, 70 to 80% ng imported petroleum natin pumupunta sa transportation.
So kung makakaalis tayo doon, magagamit natin electric vehicles, hindi na tayo kailangan mag-import pa. So kailangan, meron akong balak mag-file ulit ng additional non-fiscal incentives sa magta-transition sa EVs. First, yung walang interest rates paghihiram ka at bibili ka ng EVs. Paghihiram ka sa Land Bank o DBP, interest-free. Pangalawa, pinapropose ko nga, walang toll fees north and south. No? Pag may EV ka, may toll fees, gagamit ka north and south, wala kang babayaran toll fees. Pangatlo nga, kung bagong driver ka, pati driving lessons, libre na rin. No? Kasi pag kukuha ka ng lisensya ngayon, mandatory na yung driving lessons. Eh. So kung new buyer of EV ka, or new driver ka, pwede kang ilibre na basta EV yung kukunin mo. So ito yung mga non-fiscal incentives na naiisip namin para maengganyo natin, mahikayat natin yung mga kababayan natin mag-transition to EVs. How about, sir, yung mga bahay na gustong pagpakabit ng Pwede rin, solar pwede rin. system? Yeah. I think ang Land Bank ngayon, if I'm not mistaken, sa SSS, I think, GSIS, wala nang interest. Pag hihiram ka sa GSIS at magpapakabit ka ng solar, walang interest rates na babayaran. No, wala kang interest na babayaran. So, maganda rin yun. Para yung tao, pwede niyang gamitin yung kanyang hinuhulugan, umutang, pakabit siya ng solar. So, the same concept i-apply natin sa EVs. Sir, yung original ng EVIDA, anong period yung transition dapat? At saka ilang percent? Until 2020. Ang hope namin that time, 2028. Significant transition na tayo. No? Pero tingin ko baka kailan i-extend pa for additional maybe 6 years, 4 to 6 years. But tingin ko after nitong experience natin with this oil crisis, maraming magta-transition talaga. And government should encourage them to transition. Interest rin ng gobyerno na mapababa yung konsumo ng langis. How about, sir, yung public infrastructure? Actually, in the law, pwede nang in the law, ang DOE can mandate maglagay na rin ng charging station. But in this new law na ifa-file namin, imamandate na namin by law, lahat ng public places, malls, government buildings, 50% ng parking is for EVs at may charging station for EVs. And then by maybe 2030 or 2032, 100% na. Para ang tao mainganyo gumamit ng EV at may infrastructure. Sir, pwede ba i-provide ng gobyerno for an initial period na free charging? Pwede, siguro. Well, we can explore that. No? Kasi maliit lang. Sabi mo nga, 1 peso lang per kilometer ang EV. So, it's really economical. No? So, we can explore that. No? The more incentives, the more we make it convenient for EV users, the better. Mas mabilis yung transition. How about sa mga PUVs? Kasi sila yung Oo nga Yeah, totoo yan. In government, itong modernization natin, ang pinapropose ko, wag na tayo mag-modernize papuntang Euro 4. Diretso na to EVs. No? In fact, may mga nakakausap ako na gusto nila magtayo ng mga public utility vehicle EV manufacturing plants dito kasi assembly naman tayo. So, maraming gusto rin magtayo ng mga modern jeeps pero EV na, no? So, yan dapat i-promote rin natin yan. All right? Okay, thank you.